まさにご懸念をされているようにですね、as we are all worrying actually with regards to these aggressive forces that actually wants to change the current setup of the Indo-Pacific region, with regards to this stance, we are also worried on this situation as well. Nagpahayag ng pagkabahala ang isang senior advisor sa Japan Ministry of Defense sa kasulukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region at maging sa isinagawang test fire ng China ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kahapon, ibinalita ng Beijing ang matagumpay nitong pagsasagawa ng publicized ICBM test fire sa Pacific Ocean. Ayon kay Yasuhiro Takami, Senior Advisor to the Minister of Defense, maituturing na seryoso ang sitwasyon sa rehiyon at dapat magkaisa ang mga bansa upang pigilan ang anumang banta sa seguridad. そういう思いは帰国と And with regards to this situation, what we can say is we are on the same understanding of this threat, and with regards to the way of working on this together, we would like to have we share the same value, and we would like to cooperate with each other on working towards such threat. Nasa Pilipinas ang delegasyon ng Japan para lumahok sa ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Kalahok dito ang Acquisition Technology and Logistic Agency, ang Acquisition Logistic and Procurement Arm ng Japan, sa ilalim ng Ministry of Defense. Wala pang inilalabas na reaksyon ang panig ng Philippine Defense Department sa ICBM test fire. Bagamat una nang kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang militarisasyon ng China sa mga inuukupang bahura sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng China na bahagi ng pagsasanay ng rocket force ng People's Liberation Army ang inulunsad na ICBM na may dummy warhead. Ipinaalam umano nila ito sa ilang bansa, kabilang na ang Estados Unidos. Kinumpirma naman ito ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh. Sa isang pahayag, sinabi ni Singh na binabantayan ng US Department ang ICBM test fire at welcome sa Amerika ang advance notification para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mungkahi rin nila sa China, ituloy ang pag-aabiso lalo na pag nagsasagawa ng ballistic missile at space launch. Samantala, kinumpirma ng isang opisyal ng National Security Council na nakarating na sa Skoda o Sabina Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard. Tumanggi ang NSC na magbigay ng karagdagang detalye ukol sa isinugong barko, ngunit tiniyak nitong nagpapatrolya na ito sa lugar. Nauna nang iginiit ng mga otoridad na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina Shoal matapos na umalis sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Well, that's for the not losing control. No, definitely not. But what steps are forthcoming? That's for the National Maritime Council to determine. That's beyond my jurisdiction. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.